Alam mo, malapit na tayo dun sa nesting site kasi naglagay na sila ng mga ganitong cover para takpan yung mga activity ng tao. So finally, ito yung nasa screen na natin, yung South Philippine Hawk Eagle. Halos walang pag-aaral na naisagawa tungkol sa South Philippine Hawk Eagle. Kaya ang masilayan sila sa wild, isang pambihirang pagkakataon. Yan, tingnan mo, tutulog lang. Tulog yan. Pero parang half awake. Parang nagtutulog-tulog ang bata. Ganun yung itsura niya eh. Oh. Uy, may chick! Pero bakit mag-isa? Bata pa lang, naginilay-nilay na. Yung pagkain, nasa harap niya lang. Pero parang hindi niya alam kung paano ito kainin. Ang laki naman ng problema niya. Kaya ang bata, nagtatawag. Asa na ba kasi ang nanay niya? Ang pagbuo ng pamilya, nagsisimula sa pagpili ng tamang tao. Makakapareha. Ang lalaking South Philippine Hawk Eagle, nagpapapansin sa babaeng Hawk Eagle. Sa kanilang bebe time, may nanggugulong dronggo. Pagkatapos ng pagliligawan, road to forever na ang magpartner na South Philippine Hawk Eagle. Monogamos o tapat sila sa isang partner habang buhay. Hanggang sa nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Gamit ang tuka, maingat na inusog ng babaeng agila sa kanyang brood patch ang itlog para limliman. Umulan man o umaraw, hindi niya ito iniiwan. Kahit na basang-basa pa siya sa ulan. Protektado ito gamit ng init ng kanyang katawan hanggang sa mapisa ang itlog. Makalipas ang mahigit isang buwan, may kulay puting agila na sumisilip sa pugat. Ang nanay, focus muna sa pagbabantay sa inakay. Habang ang tatay, todo kayod sa paghahanap ng makakain ng kanyang mag-ina. Gamit ang matulis na tuka ng nanay na agila, hinihimay niya ang laman ng daga para isubo sa inakay. We know na itong mga hawk eagles are the predators. But during this phase, very careful sila sa pag-alaga sa eaglet. Pag pumupunta siya sa nest, kino-close niya yung talons niya habang naglalakad sa nest. Para Kasi safe yung, baka ma-puncture niya yung ano. yung eaglet. Opo. Oo. May pagkakataong mag-isa sa pugad ang maliit na inakay. Sinusubukan niyang kainin ang iniwang pagkain. Habang lumalaki, nagiging makulit na ang batang agila. Mukhang gusto pang maligo sa ulan.
ang agila. Masyado na siyang malaki para malimliman. Halos walang pag-aaral na naisagawa tungkol sa South Philippine Hawk Eagle. Kaya ang masilayan sila sa wild, isang pambihirang pagkakataon. Ngayon, excited akong makita ang isa sa mga rare raptor sa mundo. Ang prinsipe ng mga agila. Medyo steep yung climb na ito. Kita nyo almost vertical yung ano natin, no? Yung ating pagbaba, pag-descend. Alam mo, malapit na tayo dun sa nesting site kasi naglagay na sila ng mga ganitong cover para takpan yung mga activity ng tao. Very crucial kasi na hindi ma-disturb yung kung saan sila nagne-nest. Kasi kapag na-istorbo sila, pwede silang lumipat ng lugar to lessen the stress na rin sa mga birds. Nobyembre nung nakaraang taon, unang nadiskubre ang pugad ng agila sa Leyte. Based siya sa field monitoring ng team natin ng mga forest guards, DNR, MVMP, tsaka yung biologist ng PEF. Habang nagmamonitor sila, Doc, may narinig silang call ng Hawk Eagle. And then nung tiningnan nila yon, timing, nag-nest building. Isa ng ganap na fledgling, ang South Philippine Hawk Eagle. Ibig sabihin, nag-aaral na siyang lumipad. Sa loob ng hide, dito namin oobserbahan ang agila. Ang biologist sa Philippine Eagle Foundation na si Tristan, para siyang magulang na nakatutok din sa agila. Sa loob ng mahigit 4 na buwan niyang pag-aaral dito, walang uwian. So finally, ito yung nasa screen na natin, yung South Philippine Hawk Eagle. Yung parents niya are out of the nest hunting for food, no? Yung distance natin around 50 meters. So this kind of observations, nandito ka lang para to observe them, no? Yes, Doc. Basically to observe what they do whole day, every day. And then you told me earlier na parang every 5 minutes kailangan. Yes, Doc. Yun yung protocol to observe behaviors. Every 5 using minutes? ethogram, every 5 minutes. Oh. Both sa adult tsaka dito sa eagle. Para hindi magutom, iniiwanan ng pagkain ng batang agila. Kainin mo na yan! Patingin-tingin ito sa paligid. Panay ang tawag nito sa kanyang magulang. Ang agila, iniiwan para matuto. Kaya habang nag-aantay, sinusubukan niyang mag-practice ng paglipad o tinatawag na flapping exercise. Mukhang bored na ang ating munting prinsipe. Parang nakakaawa din kasi nag-iisa siya eh. Na wala siyang kalaro. At imagine mo yung bata na na walang kalaro sa bahay. Parang ganun. Ang mga dahon at sanga, pinagdiskitahan na ng agila. Ayan, tingnan mo, tutulog lang. Tulog yan. Pero parang half awake. Parang nagtutulog-tulog ang bata. Ganun yung itsura niya eh. Oh.
Isa pang na-observe ko kanina, pag dumudumi siya, i-stretch nila yung vent nila, yung puwetan nila, tapos doon nila lalabas yung kanilang ipot. So hindi sila umiipot dito sa nest. May designated area lang sila kung saan sila dudumi. Yung tirahan nila will be maintained. Ang batang prinsipe nakaramdam ng gutom. Pero mukhang di siya sigurado kung paano ito kainin. Ayun yung pinagpapraktisan nitong inakay na ito. Kung paano kunain, kung paano niya i-pounce yung ibon using its claws. Hanggang sa tinanggalan niya ng balahibo ang slaty-legged crake at nilantakan ang ulo. Yung kanina yung na-document natin nung nakaraan, na first time siya kumain mag-isa. Was that the first time na ano mo? Oh, yes, Doc. So, yun yung first time na nag-feed on its own yung eaglet without the attending adult. Mm-hmm. So, indication na talagang growing well yung... So, nasa milestones tayo? Yes, po. Sa itaas ng mga puno, nakamasid ang South Philippine Hawk Eagle. Wala man silang sariling kawal, ang prinsipe ng himpapawid handang depensahan ang kanilang kaharian. Pero sa kanilang teritoryo, hindi may iwasang may kahati sila. Katulad ng short-tailed drongo, isang uri ng ibon na umaatake sa hawk eagle. Ang tawag dito ay mabig. Kung saan nagda-dive bomb ang maliliit na ibon para itaboy ang mas malalaking ibon sa kanilang tirahan. Sa di kalayuan, may namataan ang agila. Isa pang uri ng raptor ang tahimik na nakamasid din sa kanila. Ang Philippine Serpent Eagle. Ang Serpent Eagle, hindi maawat sa pagpasok sa kanilang teritoryo. Nilapitan pa nito ang Hawk Eagle. Hanggang sa sinalakay nito ang prinsipe mula sa likod. Akala niya, tataboy na niyang palayo ang Hawk Eagle. Nang biglang inatake rin siya nito pabalik. Muntikan nang mahulog sa puno ang Serpent Eagle. Umuela ulit ang Hawk Eagle. Sa kanilang susunod na atake, siniguro niyang mapapaalis niya ang Serpent Eagle sa puno. Sa kanilang laban, nakigulo rin ang drongo. Hindi pinapadapo ng Hawk Eagle ang Serpent Eagle. Hanggang sa lumipat ito palayo. It's a win para sa Hawk Eagle. Yung intruder ang nagpapaalis. Hindi naman po. Parang ano lang, Doc. Nag-perch lang siya. Pahinga lang. Pahinga Alis ka lang. dito. But apparently, may-ari pala yung eagle na pair. It's very aggressive sila. So yun. Parang no trespassing here. Oo, parang ganun. Matapos ang agawan sa teritoryo, pinuntahan ng Hawk Eagle ang kanyang anak. Ang chick, sinutuko ang kanyang nanay na parang sinasabi, "Saan ka ba galing, Nay?" Nang masiguro niya na ligtas na ang kanyang inakay at nakakain na, umalis uli ito. Dumating naman ang tatay at may dalang pasalubong sa anak. Yan! May dala. And then,
Most of the time talaga, may lang yung nagdadala ng food items sa nest. And then Okay. after, alis agad. So yun, parang pattern din sa humans, no? Yes daw. Daga! Ayan! Oh my God! It's a brown rat. Wow! Kulay brown. Ayan, oh, yung buntot. Ano. Talaga yung tatay dumaan lang, inabot, binagsak Oo. yung rodent, tapos Alis alis na agad. Ang tatay na Hawk Eagle parang delivery rider. Umalis agad pagkalapag ng daga. Pero ang batang agila, mukhang hindi pa salubong ang inaantay kundi oras ng kanyang magulang. Daga ang isa sa mga paboritong pagkain ng Hawk Eagle. Most of the time po, yung pre-items na dinadala ay rodent. This is why they are important. Yes po. Is this rodent considered pest? Yes po. Instead na mag-cause ng danger or ng harm, itong rodents na ito sa mga household, and it's free. May pagkakataon na manok naman ang kanilang pakay-kainin. Sa pugad na ito, posibleng ligtas ang agila. Pero may mga pagkakataon na sa pag-uwi ng mga magulang, wala na silang anak na babalikan. Ito ang nangyari sa isa pang wild nest ng South Philippine Hawk Eagle na naitala ng Philippine Eagle Foundation sa Isabel, Leyte. May na-receive kaming report daw from a concerned citizen. Oo. And then itong nest na to ay second na documentation ng nest sa entire Eastern Visayas. Pagpunta natin doon, destroyed na yung nest. Kaya very careful kayo na huwag ma-identify yung lugar kung saan. Hindi biro ang ginagawang pag-aaral ng mga biologists sa mga hayop sa wild. Na-realize namin na meron kaming kakayahan para pag-aralan at tulungan yung mga ibang species ng mga agila. Sa approach ng Philippine Eagle Foundation, tinututukan namin yung trial and error and then lessons learned from those errors. So ito pong disiplina na ito ay ginagamit na rin natin sa pag-aaral at pangangalaga ng Southern Philippine Hawk Eagle. We know very little about the species. Pero ngayon, meron na tayo. Yes po. So itong na-discovered na nest gives us a very rare opportunity. Sino ba yung mga kasama mo dito sa research? Mga forest guards natin, mamanwa. And then meron po din tayong partners from MVMP, DNR staff. And then, so far po kami yung mga nagte-take turns sa pag-monitor dito sa nest. Isa itong critical na misyon dahil ang South Philippine Hawk Eagle endangered o nanganganib ng mawala sa wild. Ang mga datos na nakukuha ng mga siyentipiko posibleng maging basihan para maideklarang protected area at critical habitat ang lugar ng mga Hawk Eagle. We also already include the Hawk Eagle in doing conduct of SEPA in some particular barangay to provide awareness po for this particular species po. For the meantime, as immediate action po na maprotektahan natin yung Hawk Eagle is we establish a critical habitat. Meron din ginagawang social media page ang grupo nila para sa Philippine Hawk Eagle. Currently, what we're doing, Doc, ay pinopopularize namin yung species. Any information that could help na ma-bring yung attention ng species to the general public, we post it online. Sa milestone ng bagong prinsipe ng mga agila, present sina Tristan. Ang hirap pala ng trabaho ng mga field biologists, no? You have to dedicate yourself dito, no? Yes po. Iala yung buhay niya. Pagkatapos mahigit 3 buwan ng pagbabantay, sa kauna-unahang pagkakataon, nasaksihan ng grupo nila Tristan ang paglipad ng batang agila. Ang mga agila, malawak ang paraisong ginagalawan. Pero kakaunti pa rin ang alam natin sa lahing naghahari sa kalangitan. Pero sa pagkakataong ito ang unang hakbang
para higit na makilala ang tinuguriang New Crown Prince ng mga agila. Ako, si Doc Fred Stresio, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.